Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin, at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parihong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang
poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin niyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at sa timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa kapilyang sakop ng ating parokya at sa iba't ibang dako ng bansa, magandang umaga din po. Pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na daan. Ito po ang hamon ni Jesus, nagtanong sa kanya kung marami po ba ang maliligtas. At sabi ni Jesus ay kakaunti, sapagkat kailangang magsumikap. Magsumikap na dumaan sa napakaraming bagay na pwedeng pagdaanan ng tao. Ang mga salita ng Diyos na ito, na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi madali, na ang buhay ay hindi natin pwedeng basta-bastahin, na ang buhay ay daraan palagi sa pagsubok, na kung paanong ang ginto ay dinadaan sa matinding apoy para makita ang kanyang kagandahan, ang buhay din natin ay dadaan sa maraming pagsubok
upang tayo ay maging matatag. Mga kapatid, walang isa sa atin ang hindi dumadaan sa pagsubok sa buhay. Sa panahon ngayon, wala nang pinipili ang magkaroon ng problema. Bata man o matanda, mayaman ka man o mahirap, lahat po ay dumadaan sa tinatawag nating pagsubok sa buhay. Naalala ko noong ako'y pumasok ng seminaryo, ang pagkakakala ko at pagkakaalam ko na ang magiging buhay ay puro pagdarasal lamang. Ang magiging buhay ay oras-oras ikaw ay magdarasal, oras-oras ikaw ay luluhod. Yun lamang ang pagkakaalam ko nung ako ay una pa lamang na papasok ng seminaryo. Hindi ko inaakala na ang buhay pala'y pagpapari ay napakarami kang pagdadaanan sa buhay. Tigat ganun din sa inyo bilang mga magulang, mga anak. Napakarami kayong pinagdaanan sa buhay. Maraming pagsubok ang inyong hinarap. Pero mga kapatid, sana wag lang natin panghawakan ito. Yakapin natin, sapagkat kapag niyakap natin ang lahat ng pagsubok sa buhay, nariyan pa rin ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Huwag nating takasan, sapagkat sa bandang huli, atin din naman yan. Hindi naman mapupunta sa iba ang pagsubok ng buhay natin, kundi atin pa rin. Kaya mga kapatid, ganun din sa buhay natin, pananampalataya. Bago natin makamit ang rurok ng ating kaligayahan sa kalangitan, kailangan na nating magsumikap na magdasal, magsumikap na manalig sa Diyos, magsumikap na ituon ang ating sarili sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, inakalang ng marami na automatic lamang ang buhay. Maraming gustong mawala ang pagsubok o pagdurusa at paghihirap upang maging maginhawa ang kanilang mga buhay. Siguro araw-araw tayo napapagod. Matapos ang isang araw ng pagtatrabaho, pag-aaral, at iba pang gawain. Ngunit tayo'y inaanyayahan ni Jesus na pumasok sa makipot na pinto. At siya ang pintong ito na daan patungo sa Diyos Ama. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay, nang may pananampalataya, tayo rin ay tumulad sa Kanya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kahit na may mga pagdurusa, may mga paghihirap, may mga pasakit, kailangan nating sumunod sa Kanya. Hindi naman ninanais ng Diyos na tayo ay pahirapan, sapagkat natural na pangyayari ang mga ganitong pagdurusa. Subalit ang dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya na patuloy tayong tumutupad sa misyong itinakda sa atin ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, kung paanong iniligtas tayo ng Diyos na Jesus sa pamamagitan ng pagpapahirap sa Kanya sa krus, ganoon din ho ang ating kaligtasan. Marami din ho tayong haharapin. Marami din ho tayong pagsubok na yayakapin. Ngunit sa mga pagyakap natin sa pagsubok ng buhay na iyon, yun ang magiging daan natin patungo sa kaharian ng langit. Kung paanong binatan ni Jesus ang krus para sa ating lahat, ganun din sana tayo mga kapatid. Patahin din natin ang mga krus natin sa buhay. Talagang ang buhay ay napakahirap. Talagang ang buhay ay marami kang yayakapin. Pero mga kapatid, unawain natin. Sabi ko nga kanina, kung paano ang ginto idinadaan sa matinding apoy upang makita ang kanyang kagandahan. Tayo rin, dadaan sa maraming pagsubok, dadaan sa maraming pagdurusa, dadaan sa maraming paghihirap. Pero at the end of the day, ang kailangan nating isipin at isapuso na tayong lahat ay inaantay ng Diyos sa Kanyang kaharian. At doon natin makakamtan ang tunay na kaligayahan.
Harinawa sa pagsusumikap nating mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa pagsusumikap nating mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa pagsusumikap natin na tayo ay mapalapit sa Kanya. Pagsumikapan din natin ang ating buhay pananampalataya. Palalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Nang sa ganon, makamtan din natin ang kaligayahan sa Kanyang kaharian. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, tinataas namin ang mga panalangin ito nang may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinagkakahirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa niya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa paging mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siya na aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa